Good morning. Hi. Yan. So, we're talking of basic task of agent. Alam nyo ba na hindi lang pagbebenta ang kailangang matutunan ng mga ahente? When I say ahente, ahente ng pabahay or real estate salesperson. Una sa lahat, ako pala si Rowena Jacinto Raquel, your real estate broker with a heart. Okay. So, sa umagang ito, gusto ko sanang bigyang diin yung kailangan ng isang real estate salesperson na matutunan kung papaano magkaroon ng mas mahabang buhay sa pagbebenta. When I say buhay, ibig sabihin yan ay magandang karera sa real estate selling. Okay? Yan. Itong vlog ko ay pwede sa real estate salesperson or broker ka man. Pwedeng kakapasa mo pa lang, nangangailangan ka ng mga ganitong vlog or mga teaching or coaching or anything, insights, okay? At pwede rin naman na dati ka na rin nagbebenta, manager ka, nagbabalik ka, at gusto mong matuto, pwede rin hindi ka ahente. Kasi sa buhay natin, marami tayong napag-aaralan o natututunan from other people. Okay? Open-minded tayo, ika nga. So, una, kapag ahente ka, kailangan nag-undergo ka muna ng training. Ano yon? May basic training at meron namang mga training na follow-through training. Okay? So, RJL 88, una sa lahat, ang mga ahente namin ay kailangan umattend ng Real Estate Business Opportunity Seminar. So, boss, kung isa kayo sa gustong makialib sa amin, makisama, pwede naman. You can get in touch with any of our sellers. Second, pag nakapasok na kayo sa isang accreditation program ng isang broker, hindi lang ako, maraming nagpapa-accredit at maraming naghahanap ng mga ahente. Pero depende yan, ha? Okay. So, let's say for example, umattend na kayo sa amin, nakapili na kayo kung anong gusto ninyong mangyari sa setup kasi may mga arrangement kami eh. Depende yan kung saan team ka at depende yan kung ano yung kakayahan mo, kapasidad mo at depende sa oras na gusto mong ibigay. Okay? So, pumayag ka na papasok ka sa amin as full-time agent. Pag full-time agent ka, bibigyan ka ng mga project orientation, site orientation, kasi naniniwala kami na hindi ka magiging isang mahusay at makakabenta kung ikaw mismo, hindi mo pa napuntahan yung site office. Okay? At hindi mo naiintindihan kung anong negosyong meron tayo. Remember, ang pagbebenta ng isang bahay at lupa ay hindi ito isang biro. Ang iyong magiging prospect buyer ay maglalabas ng pera o salapi na galing sa kanilang pinagtrabahuhan. Okay. So, pag natutunan nyo na yan, bibigyan namin kayo ng mga basic tips and techniques and at the same time, the sales process. Alam na ng marami kung ano ang sales process. Pero sa amin, gusto namin may mastery of sales process. But here, there, and again, hindi mo mamamaster ang isang sales process kung ikaw mismo wala ka pang benta o hindi ka pa nakakabenta ng marami. Tandaan natin, hindi ibig sabihin nakabenta ka na, isa ka ng ganap na ahente. Alright? Maaaring nakabenta ka pero tinulungan ka ng manager. Maaaring nakabenta ka kasi talaga namang bibili na yung kausap mo. Okay? So, ibig sabihin sa simula pa lang may kaagapay ka na, may gabay ka na. At sino yung gabay mo? Yung nag-recruit sa'yo o maaaring yung manager ng nag-recruit sa'yo. So, palagi natin tatandaan na ikaw bilang isang ahente ay nagmula ng walang kaalaman. Maliban na lang kung ikaw ay nirecruit sa kabilang broker o kabilang realty firm. At iba na ang usapan na yun. Meron ka ng alam, may dala ka na, may talento ka na, may skill ka na. Pero kung una pa lang ay wala ka pang talento, wala ka pang skill, hayaan mong gabayan ka ng nag-recruit sa'yo o ng manager mo. At huli sa lahat, ang broker mo, makilala ka. Okay? So sa amin sa RJL 88, pag nakapasok ka na dito, tuturuan namin kayo kung paano kayo magbenta at paano kayo magdokumento, mag-qualify, mag-present, mag-tripping hanggang sa closing. At ang pinaka-importante sa aming lahat ay ang service, after sales service, no? Hindi natatapos na makuha namin kung ano man ang meron para sa amin dahil natural lang na magkaroon kami ng professional fee dahil pinagtrabahuhan naman namin to. Okay, bukod doon, kaagapay nyo kami na matutunan ang anumang mga bago or
guidelines na makakatulong para lalo nating mapaliwanag sa ating mga kliyente. At paano tayo makakatawid kung sakaling may problema tayo. Okay? So, yun muna tayo. Part 1 muna tayo ng vlog ko na ito na kung ano ang dapat ninyong matutunan. Sa susunod na vlog, bibigay ko sa inyo kung ano naman yung dapat ninyong gawin after nyo nang makuha ang mga tools and techniques coming from a realty firm or company or broker. Okay? See you in my next vlog.